I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone, when
when the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. Amen. Good morning po sa ating lahat. At I hope na tayo po ay handang-handa na. At maging makasama namin dito sa studio ay gising-gising na rin. Start na po tayo. Okay, at bago tayo magpatuloy ay batiin muna natin yung mga early birds po natin. Okay, so number 1 dito ay si Sir Bore, Salvador Bore. Sabi niya, Diyos marhay na aga sa Indugabos. Sabay. Okay, at si Sir Gilbert Hopper, good morning everyone, sabi niya. At dito na rin si Sir Juni Narcisa. At yung iba, si Sister Joyce, si Mr. Rolin Claudio Sanet, good morning. Sir Jonas Christian Abuan Dixon, good morning po. Magandang umaga po sa lahat, sabi niya. Philip Pastrana, good morning everyone. Good morning, Brad. Andito na rin si Ma'am Vicky Magalong, Reyes Paharilyaga. Amen, good morning po sa lahat. Kasama rin natin si Ma'am Nilda Bore. Good morning everyone, sabi niya. Sir Ariel, good morning po. Good morning everyone, sabi niya. And sabi ni Sir Juni, nawawala naman. Ano ang nawawala? Nawawala yung mga miyembro. Sister Verona, Verona Sheena, good morning. Si Aisel Pets, yan is watching. Si Konada to, si Ma'am Maricel. Good morning po. Okay, so yan po yung mga early birds po natin at tuloy-tuloy na tayo at ginigising ko na rin yung aking kagrupo, mga 5 run groups, 5 runners. Ay gising na po tayo at sama-sama tayo. Gisingin po natin yung ating miyembro ng ating pamilya para tuloy-tuloy na rin tayo sa pagkikinig at pag-aaral ng salita po ng Diyos. Okay, so Sir Domar. Amen, good morning din po sa ating lahat. Ayan, at muli kita-kita po tayo sa ating morning devotion ngayong umaga. At ganoon din, ibabatiin ko po ang aking kagrupo. Yan, ang Stewards Group. Yan, unang-una dyan sa Google Meet, si Ma'am Emilia. Ma'am, good morning. Dyan sa Saudi. Yan. Then yan, nabanggit na Sir Edgar kanina, yung mga nasa FB Live. Ay good morning po sa inyong lahat. Ganun po ang ating mahal na pastor ay ongoing po. Ay papunta sa area. At ganun din. Ay kaya din po ako nandito kasi ay yun. Dinarial yung mga pinuntahan namin. Kaya tulog pa sila. Masarap ang tulog. Kaya dito tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa ating usapin. Every family devotion natin. At ang pinag-uusapan po natin every Saturday ay you commit to attend church services. Ayan. Commit to attend church services natin. So, yun po ang pinag-uusapan po natin at napakaganda po yung tinalakay ng ating mahal na pastor ng nakaraang Sabado. Ay kailangan talaga nating sadyain ang pagpunta sa simbahan. Kaya ibang bagay, maraming bagay tayo na importante na pinupuntahan, pero ang mas mahalaga ay ang pupuntahan natin ay talagang nandoon ang deliberation natin. Ibig sabihin, to deliberate, talagang pag may pupuntahan ka, talagang sasadyain mo na pupuntahan.
No? Ganon din, lalo na sa gawain ng Panginoon, sa simbahan, magkaroon tayo ng commitment na pumunta, mag-attend sa ating church. Kaya yun po ang ating pinag-uusapan at tuloy-tuloy na po tayo. Buksan lang na po natin itong Book of Psalm at lagi nating pinag-uusapan ito na paano tayo masaya na umattend sa simbahan. No? Nandoon yung commitment, no, na tayo ay umattend sa bahay-sambahan. At napaka-importante po ang mga nilalaman po nito. Sabi ng Biblia in verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Anong sabi ni Psalm of David? No? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, maganda kung isip-isipin po natin, sabi nga ng Biblia, masaya, no? Masaya si David pag isipin mo, no? Masaya sila na pupunta sa simbahan at hindi lang sila masaya, kundi nagkayayaan pa sila na pumunta sa simbahan. Isipin mo, masaya na pag ikaw ay masaya na naglilingkod, masaya ka na pupunta sa church, ay masaya ka ring mag-invite ng mga kapatiran mo o kapwa Kristiyano. Diba? Kaya itong pinag-uusapan natin ay tinuturuan tayo paano tayo maging consistent sa ating pananambahan. No, kaya tingnan po natin dito si David nga. Sabi niya, I was glad when they said unto me. Masaya siya pag sinabi, pag may nagyaya sa kanya na let us go into the house of the Lord. No? Kaya tayo, 'di ba? Yung trabaho natin ay magyaya tayo, mag-invite tayo ng mga tao sa ating mga respective areas natin. Pero hindi sila masaya. No? Mas masaya sila sa kamunduhan kaysa pumunta ng simbahan. So ngayon, gusto ko lang gusto ko lang ipaliwanag ito, to commit to attend the church. Ibig sabihin, to make deliberate decision and promise to regularly attend and participate in church services and activities. So, pag sinabi nating to commit to attend the church, ay kailangan nating magkaroon ng deliberate na decision. Pag sinabi nating deliberate is nandun talaga na sasadyain natin ang pagpunta sa simbahan. No, kailangan meron tayong decision na talagang sasadyain ko talaga ang pagpunta sa simbahan. Kasi wala tayong ibang pangangailangan sa buhay natin na ituturing natin na pinakamataas, walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Kaya gagawa tayo ng decision at pangako to regular attend and participate in church services and activities dito sa simbahan. Kaya maganda sana yun ang kaisipan natin. No, maganda na pag tayo uma-attend sa church ay yung ginawa mong decision na talagang ako ay attend sa church, sasadyain ko talaga ang pagpunta sa simbahan kasi kailangan ko ang salita ng Diyos. No, kailangan natin. Kaya ano ang nakakapaloob dito? 'Di ba? Prioritizing church attendance. 'Di ba? Dapat priority, no? Yung church attendance natin pangunahin. Pag sinabi natin church attendance, nandiyan yung commitment mo na you're always attend the church services ng ating simbahan at ng mga activities ng ating simbahan. Yan. Yan. Then, sabi pa dito, bakit kailangan natin mag-involve? Because
engaging with the church, engaging with the church community and its activities. Alam niyo po, ang maganda, bakit tayo nagpapatuloy sa simbahan? No, ang dami ditong mga activities na kailangan nating matutunan para ang pamilya natin o tayo mismo personally ay lalago, no, sa ating simbahan. Kasi mga kapatid, kailanman hindi tayo lalago dito sa ating pananambahan, pagpunta sa simbahan, kung ikaw mismo ay talagang mahina ka, 'di ba? Wala kang kaplano-plano sa buhay mo. 'Di ba? Basta attend ka lang kung kailan mo gusto. So pangit ang ganung pag-uugali, mga kapatid. That's why magkaroon tayo ng tinatawag na individual commitment natin sa Panginoon. Alam niyo po, minsan kasi nakadepende tayo sa iba eh. Nakadepende tayo sa iba na pumunta sa simbahan. Pupunta ako sa simbahan kasi nandun yung kaibigan ko. Pupunta ako sa simbahan kasi nandun yung kamag-anak ko. Diba? Wala kang personal talaga na decision sa buhay mo na ikaw mismo ay willing ka, masaya ka, sasadyain mo talaga ang pagpunta sa simbahan. Diba? Yun ang kailangan natin, bawat isa. Kung meron tayong puso na iisa at masaya na pupunta sa simbahan, ay lahat tayo dito ay masaya. Diba? Lalo na, marami tayong commitment sa ating simbahan. O sino ka, lahat, iilan lang kaya ang may involvement sa ating commitment sa ating simbahan. Diba po? Kaya nakakalungkot mang isipin na ang ating pag-attend sa simbahan ay hindi na tayo masaya. Yun ang nakakalungkot. Pag ikaw ay isang anak ng Diyos, hindi ka na masaya pag ikaw ay pupunta sa simbahan. Yun ang nakakalungkot. Pero anong sabi ni David? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. No? Pag may mag-i-invite sa akin, talagang masaya ako. Natutuwa ako na pupunta sa simbahan. No, ganun din dapat makuha natin ang pag-uugali na ganito. Masaya tayo na mag-invite. Masaya tayo na magyaya sa mga tao na pupunta sa simbahan. Kasi ang pinaka-purpose nito, mga kapatid, ito nga, napakaganda na yung ginawa namin kahapon sa campus ministry. Doon sa mga tinuturuan ko, pinapakita ko sa kanila kung ano ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Diba? Ang mahalaga kasi sa atin, yung pang-physical lamang. Ang mahalaga sa atin, kumakain, umiinom, natutulog, nagtatrabaho. Yan ang ginagawa natin araw-araw. Yun ang routine natin, buhay araw-araw. Pero sa salita ng Diyos, ilang oras, ilang time lang kaya ang ating na ibigay sa Panginoon. Di ba? Sa pansarili natin, ang dami nating oras na gagamit. Pero ang oras natin sa Panginoon, ilang oras lang. Di ba? Kaya nakakalungkot talaga. Pag araw ng pananambahan, ay iilan-ilan lang talaga ang merong tinatawag na deliberate, no? Yung pagsadya talaga na pupunta sa simbahan, no? Pagsadya talaga na ikaw ay handang makinig ng salita ng Diyos, hanggang tumanggap ng Word of God at may apply sa buhay mo. Kaya sabi ko nga, sa mundong ito, wala tayong ibang pwedeng i-enjoy sa buhay natin kundi ang salita po ng Diyos. Kaya tama yung sinabi ni David, gayahin natin si David. Masaya siya. No? Pag may nagyaya sa kanya na pumunta ng simbahan, napakasaya. Nagkayayaan ang bawat isa. No? Kung lahat tayo nagkayayaan, mambira, lahat tayo masaya na naglilingkod sa Panginoon. Diba? Nagkayayaan. Kung tulog pa yung kapitbahay mo, gisingin mo, oy, sister, gising na, tayo pupunta na sa simbahan.
'Di ba? Masaya yung ganun. Pero kung wala tayong kasiyahan na pumunta sa simbahan, ay may problema tayo, mga kapatid. Kaya sundin natin ito. Masaya tayo. Masaya dapat tayo na pumunta sa simbahan. Kaya magkakaroon tayo dyan ng commitment, no, mga kapatid. Kaya seryosohin natin ito, yung ating pinag-uusapan dito sa ating every devotion natin sa umaga. Kaya ngayong umaga, sa aking pagtatapos po, ay ngayon ay Sabado, masaya tayo na mag-invite para sa pananambahan natin sa araw ng bukas. So yun lang po, maraming salamat. Amen. Okay, so napaganda po yung pambungad natin. At ako'y naniniwala na ito po yung magbibigay sa atin ng patuloy na yes, good morning, Pastor. Good morning. Morning, sir. Sige, sa tuloy-tuloy lang at medyo nagdadatingan pa yung iba. Okay, Sige, so tuloy lang. okay, thank you. Wala din ano? Wala pa naman, sir. Sige. Okay, tuloy-tuloy na po tayo at napakaganda po yung ating tinatalakay. It's all about commitment at saka yung to attend church services. Ito po yung topic po natin. So tatalakayan ko lang sandali yung tinatawag nating what? Ano yung i-commit natin? At ano yung a-attendan natin? So, what is the main purpose of going to church or committing ourselves to our church services? So, ito po yung napakagandang unawain po natin sa ating buhay. Dahil kung minsan, sabi ni Sir Domar kanina, ma-attend tayo sa simbahan, wala tayong ka-idea. Wala tayong kaalam-alam o kaya wala tayong batayan sa ating ginagawa. Kaya makita niyo yung iba atin, mamaya nawawala. Wala silang permis na commitment sa kanilang ginagawa. So hindi po ganun ang totoong anak ng Diyos o totoong Kristiyano. Dahil ang totoong paglilingkod sa Panginoon ay meron ka talagang commitment at andon yung buong puso mong sinusunod yung mga bagay-bagay patungkol sa gawain ng Panginoon. So what is the main purpose of going to church? Okay, so unang-una, number one, inilagay ko rito is worship and communion. So ito po ay biblical mandate, kautusan, mandato ng Panginoon ito. Kaya wag nating kaliligtaan. Dahil napakalaga po yung worship natin sa Panginoon. When we say worship, that is honor. Palagi nating narinig. Showing reverence. Ito ay pagpapakita natin ng paggalang, pagrespeto sa ating Diyos na siyang nagligtas sa atin sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. And that is the truth from the Bible. Okay? Ipinapakita natin yung paggalang natin, pagrespeto natin, at pagpupuri natin, pasasalamat natin sa Panginoon. And that is worship. Kaya nga, unawain natin na mabuti kung pumupunta tayo ng simbahan. Hindi lang tayo umaaten, pumupunta na sa simbahan, at uupo lang dyan, at walang nangyayari. Dahil kailangan merong mangyari after you heard the Word of God. Di ba? Siguro agree tayo lahat dito na merong mangyayari sa ating buhay. Merong pagbabago sa ating buhay once na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Okay, worship and communion. Puntahan natin sandali itong aklat ni John para hindi tayo antukin. John chapter number 4. Tingnan natin kung gano'n sinasabi ng Panginoon. Dahil napakalaga na maunawaan po natin na ang Diyos ay nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Okay, sabi na rito, in verse 23, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him." So nakita natin ay ano ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak, to worship Him. And verse 24, sabi niya rito, "God is spirit,
And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Saan natin masusumpungan yung pananambahan ng ganun? Sa ating simbahan. And every churches ng Panginoon, doon mo natin masusumpungan yung pag-worship in spirit and in truth. Kaya nga, huwag nating kaliligtaan. When we say communion is an act of sharing common faith and discipline. Yan po yung ibig sabihin. An intimate worship, fellowship with God. Kailan tayo mag-worship, mag-fellowship sa Panginoon? Pag hindi tayo umaattend ng simbahan, ay hindi po kayo makapag-worship ng maayos, di ba? Pwede naman magpuri sa bahay. Magpasalamat sa bahay. Pero iba yung nasa bahay sambahan ka ng Panginoon. Because ito yung itinalaga ng Diyos eh. During the Old Testament time ay meron silang templo. meron silang synagogue. Na ito yung ginagawin nila to worship God. Huwag nating kaliligtaan. Sa ating kapanahunan, meron tayong simbahan. It is the core of every church and in the act of worship, a concept deeply rooted in the Bible. Ito yung pangunahin na tinatalakay dito sa Biblia. Pangunahin na itinuturo ng Biblia na sabi nga sa sa Proverbs na natin na once na ikaw ay committed, ay hindi mo kakaligtaan na pumunta ng simbahan. Ano sabi niya rito sa Proverbs chapter number 16? Para makita natin na ang pagpunta sa simbahan ay inaayos yung buhay po natin. Sabi rito, 16:3. Umpisa natin verse number 1. The preparation of the heart and man and the answer of the tongue is from the Lord. Saan tayo inaayos? Saan tayo inihahanda? In verse number 2, all the ways of man are clean in his own eyes. Ito yung kalagayan ng tao. But the Lord weigheth the spirits. Sino ang nag-aayos ng ating espiritu? It's God. And verse number 3, sabi yan, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Kailan naaayos yung ating kaloob-looban? Yung ating puso, yung ating kaisipan. When we commit thy works unto the Lord. Pag wala kang commitment, lalong-lalo sa pag-attend ng simbahan, paano mo malalaman yung gawain ng simbahan? Paano ka palalaguin ng Panginoon? So, kailangan po nating umattend para malaman natin. Maayos yung ating puso't isipan sa harapan ng Panginoon. Dahil dito sa simbahan, inihahanda tayo ng Diyos para sa kanyang gawain. Tandaan po natin yan. So, attending church is an opportunity. Tandaan po natin yan. Oportunidad sa bawat isa sa atin. Hindi yung napipilitan. Para kang first time kang ganyan. Kung datihan ka na, hindi yung napipilitan kang bangunin pa. Kinakatok ka pa sa bahay. Gising na. Hindi po ganun ang totoong Kristiyano. So, attending church is an opportunity to offer praise and pray and opportunity to commune with God. Ito yung pagkakataon natin, nakausapin natin ng Diyos. Sabi nga, yung simbahan is the pillar and ground of truth. Na dito tayo magkukumit sa Panginoon kung ano yung gagawin po natin, kung ano yung dapat nating gawin, at ano yung magandang gawin po natin sa ating buhay. Then we fulfill the biblical commandment of acknowledging God's greatness and profound connection to our higher purpose. Dahil tandaan po natin, merong napakagandang plano ng Diyos sa atin. So akala natin, so maliban sa mga hindi pa nakakalam, mga baguhan, hindi pa lang nila naunawaan, pero tayong nakakaunawa na, alam natin na may plano ng Diyos, merong dakilang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong magsawang pumunta ng simbahan. Huwag tayong magsawang umattend every church services, even our devotions. Dahil dyan tayo lalong lalago. Pangalawa, church fellowship. So ito yung mga purpose kung bakit kailangan natin yung pagtitipon. Ito palaging naririnig po natin in Hebrews. Tingnan nyo, Hebrews 10:25.
makikita natin dito ay napakahalaga po yung binanggit dito. Na tayo po ay kailangan magtipon-tipon. Sabi dito in verse 24, bisa natin, verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. Is that faithful that promise, sabi ng Biblia. And let us consider one another to provoke and to love and to good works. Ninyo, sabi ng Biblia, ay kailangan matutunan po natin yung pagmamahalan at magkaroon tayo ng magandang gawain sa ating sarili. Not forsaking, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting. Andyan yung pagpapalakasan po natin sa bawat isa, pagpapanalangin sa bawat isa, and so much the more as you see the day approaching. So makita natin ay iyan ay mandato ng Panginoon. So huwag nating kaliligtaan yung church fellowship natin. Ay napakasaya, sabi nga ng ating pastor. Mas magandang makipag-fellowship ako sa kapwa kong mananampalataya kaysa ka-fellowship mo yung mga unbeliever. Na kung saan ay iba ang pamamaraan nila ng kanilang buhay. Iba ang kagawian nila sa kanilang buhay. Kung isasama ka sa hindi magandang pamamaraan ng buhay, di ba? Ipapahamak ka pa. Tandaan po natin. Sabi nga ni Pastor, mas maganda kung ikaw ang mag-influensya sa kanya. Kung ikaw ang i-influensya nila, di ba? Dalhin mo sa simbahan. Turuan mo ng salita ng Diyos. So tandaan po natin, attending church introduces us to a diverse community of believers. Saan tayo natututo sa mga gawain o kaya sa mga fellowship ng mga anak ng Diyos? Ay dito sa simbahan. Dito tayo magpe-fellowship, dito tayo magpalakasan, magpanalinginan, magkwentuhan sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, di ba? Let us share our faith and values. Ito yung mga isi-share natin sa ating mga kapwa mananampalataya. So these connections can be wellspring of support. Alam nyo ba na magbibigay ng encouragement sa bawat mananampalataya, bawat miyembro, di ba? Makumusta mo lang siya. Kumusta sis, kumusta brad, di ba? Kumusta na yung pamilya mo, kumusta na yung trabaho mo? Di ba? Nakakapagbigay ng encouragement sa bawat isa. At higit sa lahat, andoon yung friendship natin. Maalala mo yung sabi ng Panginoon kay Abraham, na siya ay tinawag na friend of God. Maganda na matawagin na natin yung ating kapwa na mga tayo po ay magkakaibigan sa ating simbahan. Hindi magkakaaway. Kaya kung minsan diba, nagtatawag na let's welcome one another. Nagwe-welcomean tayo sa simbahan. That is a sign of friendship. Na tayo po ay hindi magkakaaway. It is an encouragement fulfilling the biblical mandate to love one another. Diba? Hindi yung nakita mo yung kaaway mo, iiwasan mo, iikot ka sa kabila. Bakit? Ayaw mong kamayan, di ba? Amen. Nangyayari ba yun? Nangyayari. Pero sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin, shake hand with him, with her. Samanuhin mo. Malay mo. Sa pag-welcome mo sa kanya, pag-shake hand mo sa kanya, napapawi yung yung alitan ninyo. And then lastly, yung spiritual growth and learning po natin. Alam niyo ba, kailangan tuloy-tuloy yung pag-aaral po natin. Hindi po putol-putol. Ano yan, tayo ng kambing, putol-putol. Hindi po ganun ang pag-worship sa Panginoon. Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, ay dapat tuloy-tuloy ka rin sa paglilingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy ka sa pag-attend, sa pananambahan sa ating Panginoon. So andun yung spiritual growth and learning po natin. Sabi ni Paul dito in 2 Timothy, chapter number 3, verse 16 and 17. Very familiar passage sa Biblia. Buklat natin para hindi tayo antukin. Kaya inaantok tayo. Kaya wala tayong gana. Tingnan nyo, maging sa ating bahay, tingnan nyo, siyasatin natin yung membro ng ating pamilya. Kung totoo ba na merong ginagawa para sa Panginoon. Bakit matamlay sa gawain ng Panginoon?
Bakit matamlay na magbasa ng Biblia, umaten ng Bible study, umanta sa mga church activities? Wala siyang commitment sa Panginoon eh. Okay, sabi ni Paul dito, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction in righteousness. Paano tayo makokorek na sa ating hindi maayos na pag-uugali, gawain? Hindi naman tayo mahilig makinig ng salita ng Diyos. Hindi man naman tayo nagpapakorek. Nakikinig tayo pero kinokontra natin yung reproof ng Panginoon, yung correction ng Panginoon sa atin, yung instruction ng Panginoon sa atin. In verse 17, that the man of God may be perfect. Tingnan nyo ano ang plano ng Diyos sa atin? Sabi dito, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So ngayon, tingnan natin yung sarili natin. Sinusunod ba natin yung itinuturo ng Diyos sa atin? Meron ba tayong, sabi nga ng ating pastor, meron ba tayong maliwanag na commitment sa Panginoon? O ano yung tawag doon? Attendee lang tayo sa simbahan. Uma-attend lang na, nagpapacheck lang tayo ng attendance. Pero hindi ganun. Paano tayo makukorek? Paano tayo maitutuwid? Paano tayo marireproof? Paano tayo makukorek? Paano tayo tatanggap ng instruction, ng katotohanan? Hindi naman tayo umaten. So, tandaan po natin, churches are centers of spiritual growth and education. Hindi yung school ninyo ang sentro ng edukasyon. Tandaan po natin. Ang itinalaga ng Panginoon na sentro ng edukasyon, spiritual growth and education ay ang simbahan ng Panginoon. Offering yung mga preachings na naririnig po natin, mga sermons, Bible studies, and discussions. Para saan? To deepen our understanding of our Christian faith. Para lalo din mahalukay yung katotohanan sa ating buhay. Kaya pag tulog ka, tumayo ka na lang. Yung natutulog. Maging sa inyo sa kanya-kanyang bahay. Nakikinig kayo pero tulog kayo. Meron bang ganon? Tandaan po natin, regular church attendance ay ano ang naidudulot niyan? Nurtures our spiritual journey. Lalo na tayong pinapagtibay, pinapatatag tayo, hindi tayo madaling tangayin. Tingnan nyo gumising ka piya. Tandaan mo natin, tingnan nyo, nakarinig lang tayo, nakarinig ng negative na comment sa atin, nirebuke lang tayo. Ano ang nasa isip natin? Umalis sa simbahan, tumakbo, di ba? Palayo sa simbahan. Hindi po ganon. Allowing us to seek answers that align with God's word. Ano yung pahintulutan natin sa ating sarili? Yung salita ng Diyos, yun magko-correct sa atin. Dahil pag matigas tayo, hindi tayo kailanman lalago. There is no growing. Kaya nga tayo ay inaatasan ng Panginoon na lumago tayo. Let's grow spiritually. At andon yung Bible education po natin sa ating buhay. Tandaan po natin to commit the church attendance actively o make a conscious decision. Napakandang decision na gagawin po natin sa ating buhay ay yung umaten sa bawat pananambahan. So huwag nating kalilugtan yan sa pag-attend at yan po ay nagbibigay sa atin ng napakalagang pagbabago sa ating puso at kaisipan. Di ba? Sabi ng Biblia, if we commit ourselves to God in every church services, ano yung inai-establish sa atin? Yung ating kaloob-looban, our thoughts. Tandaan po natin, dahil kailanman hindi tayo maaayos pag hindi tayo susunod, hindi tayo magikinig, hindi tayo a-attend sa ating pananambahan. Okay, so let's worship and commune with God and let's fellowship with our fellow believers. At ako'y naniniwala, andon yung patuloy na spiritual growth and learning po natin. Magandang umaga at to God be the glory. Good morning, Pastor. Amen, amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Magaganda yung mga narinig natin.
Alam nyo, hindi madaling gumising ng umaga. Katulad ng ganito. Ako dumating ako kagabi, mag-alas 2 na eh. Wala pang tulog. Yung mga kasama namin dito sa PD, natutulog din yung iba. Sa totoo lang. Kasama natin si Brother David. Magandang umaga, Brother David. Sa hospital sa sila Kelvin, kasama din natin. Siyempre si Sister Emilia. Saan ka, Kelvin? Dito sir sa Purok 3. Dati pa rin. Purok 3. Kasama natin sino kasama pinunta mo dyan? No. Hello, Pastor. Good morning. Yeah. Gandang umaga, Brad. Yan. Purok 3. Yan, Kias Purok 3. Brother David, kumusta dyan? Kumusta ka dyan, Brother David? Di ba, patuloy natin panalangin si Brother David. Ayan, nandyan. Nasa hospital siya. Ayan, si Brother David. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Sige. Alright. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Alam nyo, napakahalaga itong pinag-uusapan natin na magkaroon tayo ng commitment na daluhan ng bawat pananambahan. Alam niyo diyan nagsisimula lahat ng ating pagkaunawa tungkol sa Diyos. Tingnan niyo dito sa sinabi ni David, dito tayo sa hindi si Brad David na nasa hospital. Si Haring David. Ayan. Yung pag-uusapan natin. Dito tayo sa Psalms 92. Ayan, maganda to. Psalms 92. Psalms 92, verse number 12. At sabi dito, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth the fruit in old age. They shall be fat and flourishing, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. So makikita natin dito, ganda yung sinabi dyan, mga verses na yan. So alam naman natin na these are the Psalms of David. So who is David? King of Israel. And he's really a man after God's heart. So kung meron mga isa sa mga napakalapit sa puso ng Panginoon, is no other than King David. At alam niyo, maganda yung sinasabi niya dito na those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Now, lilinawin natin itong mga words dyan na napakahalagang ating intindihin. Katulad yan, yung unang, yung word na planted. Sabi diyan, those that be planted. Saan tinataniman? In the house of the Lord. Okay, so, malinaw naman dyan na ang tinutukoy is the house of the Lord. Okay, bahay pa ng bahan. Yan, tinutukoy dyan. Kaya tayo, nagkasundo tayo
na tayo ay nakipagkasundo tayo sa Panginoon. Unang-una, tignan nyo yung unang kasunduan natin sa Panginoon. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat kasunduan, bawat agreement na tinatawag, ay kinakailangan ay merong bawat kasunduan, bawat agreement, ay merong tinatawag na nakapaloob dyan na pagtitiwala. Yan. Pangalawa, pag sinabi nating agreement, ay kinakailangan, let's put it into action deliberately. Ibig sabihin, sadya mong gagawin. Yan. Kinakailangan, ginagawa mo consciously. Kaya mo ginagawa yan kasi alam mong kasunduan. Kaya nakuha niyo ba? Alam niyo, maganda yung kagabi nandun kami sa Sual. Revival nila Pastor Richon. Parang ganito, tinan niyo ito, para malinawan tayo ulit. Tinan mo, walang pamilya na walang kasunduan. Diba? Walang pamilya na walang kasunduan. Pag ang isang pamilya walang agreement sa isa't isa, hindi yan magandang pamilya yan. Okay, ngayon, ito lang tanong ko sa bawat isa. Kung ang pamilya ay laging may nakapaloob na kasunduan, ang tanong natin dito, mahalagang kasunduan ba yon? Bakit tinatawag natin na mahalaga yung kasunduan natin sa pamilya natin? Sapagkat ang pamilya para sa atin ay mahalaga. Naniniwala ba kayo? Sinong nakikinig sa ating ngayong umaga na ang pamilya ko, Pastor, hindi mahalaga? Okay, can you raise your hands na sumasang-ayon kayo na pamilya ko walang kwenta, walang halaga? Sige nga. Sino sa atin dito nagsasabi na walang kwenta ang pamilya ko, walang halaga ang pamilya ko? Wala, di ba? Pero ang tanong ko dito, sinong makapagsabi ngayong umaga sa atin na ang pamilya ko mahalaga? Sige nga. Kayo mga nandito, mahalaga ba pamilya ninyo? Ngayon, kung mahalaga ang pamilya ninyo, mahalaga ba yung kasunduan ng bawat pamilya? Mahalaga ba yung kasunduan bawat miyembro ng ating pamilya? Alam mo, pag mahalaga yung kasunduan, katulad yan, pinapahalagan nyo ba yung pamilya nyo? Siyempre, pinapahalagaan. Bakit? Pamilya yan eh. Di ba? Nakuha niyo ba yan? Kaya dapat pahalagaan natin yung kasunduan natin diyan sa loob ng ating pamilya. Bakit? Mahalaga yung pamilya natin. Halos ubusin na nga natin yung oras natin, lakas natin para sa pamilya natin. Yan ang totoo niyan. Inuubos na natin yung lakas natin. Inuubos natin yung pera natin dyan. Lahat nandiyan ay ginugugol natin sa ating pamilya. Bakit? Kasi mahalaga nga yung pamilya natin. Ngayon, ito naman ang dapat nyo ma-realize din. Hindi nyo ba naiisip na nung tayo nagsisi ng kasalanan, tinanggap natin si Kristo, nakipagkasundo tayo sa Diyos. Di ba? Nakikinig kayo? Nakipagkasundo tayo sa Panginoon. Gumawa tayo ng kasunduan sa Diyos na siya yung tagapagligtas natin, na siya yung Panginoon natin. Nakikinig ba kayo? Naniniwala ba kayo na kasunduan yung ginawa natin na ano sinabi natin? Panginoon, ikaw yung tagapagligtas ko. Panginoon, ikaw yung Panginoon ko. Yan. Malinaw yan. Kung agreement. And every agreement, trust is the issue. Kaya nakikinig tayo. Nagtitiwala ba kayo na sinabi niyo, Panginoon, ikaw yung tagapagligtas ko sa apoy ng impyerno? Naniniwala ba kayo?
Nagtitiwala ba tayo lahat? Mga kapatid. O ngayon, kung nagtitiwala tayo na si Kristo ang tagapagligtas natin sa apoy ng impyerno para hindi tayo mapahamak, nagtiwala tayo, gumawa tayo ng kasunduan. Ngayon, naniniwala din ba kayo na siya rin ang Panginoon natin? So, pag sinabi mo Panginoon natin, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, siya yung masusunod. Kung pasasabihin yung Panginoon mo siya kung hindi naman siya masusunod, sarili mo pa rin ang nasusunod. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon ay malinaw sa atin at sumasang-ayon kayo na ang Panginoong Jesus ang Panginoon natin. Sumasang-ayon ba tayo? Alam niyo ba ibig sabihin ng Panginoon? Ikaw na yung Panginoon ko. Siya yung Master natin. Siya yung Lord natin. Siya yung God natin. Siya yung masusunod dapat sa buhay natin. Nakipagkasundo tayo sa Panginoon. Ngayon, kung tayo ay may kasunduan sa Panginoon, ilagay natin sa aksyon. Diba? Let's put it into real action. Gumawa tayo ng action naman. Sabihin, gawin natin kung anong nakapaloob sa kasunduan. Tigil tayo. Nagkipagkasundo ko sa Panginoon. May agreement tayo sa Panginoon na siya yung tagapagligtas natin. Nagtitiwala tayo na siya yung nagligtas sa atin sa apoy ng impyerno. Ngayon, hindi nagtatapos doon. Panginoon natin siya. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, sapagkat anak tayo ng Panginoon, kinakailangan tayo ay hindi mawawala sa bahay-sambahan ng Panginoon. Bakit? Itong layunin, para tayo ay mataniman. Saan tayo tataniman? In the house of the Lord. Kaya mahalaga yung pagpunta doon. Si David nga, kaya siya yung nagsasabi nito. Anong sabi niya? Dito tayo sa 3. Psalms 23. Kaya makita niyo ito, ang ganda na itong sinasabi nito. Ano sabi niya sa verse number 6? Ano sabi niya? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano sabi niya? I will dwell in the house of the Lord forever. Yan yung ano niya, pagnanasa niya. Dito sa chapter number 27, verse number 4, ano sabi niya? One thing have I desired of the Lord. The word desired means to demand. Ano yung demand niya sa sarili niya para sa Panginoon? Ano sabi niya? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Napakalinaw ito. Anong nasa puso niya? To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Nakuha niyo ba yun? Kaya nagtataka lang ako. Alam niyo, gawin yung paglinggo ng umaga. Dapat nandoon tayo sa house of the Lord. Linggo ng hapon, nandoon tayo sa house of the Lord. Wednesday, nandoon tayo sa house of the Lord. Sabado, alam niyo ba, katulad ngayon. Dapat, alam niyo, mayroon tayong discipleship service. Mamayang hapon. Service yun eh. Pananambahan din yun eh. Diba? Tingnan niyo si David. Hari ito. Pero ano yung inaasam-asam niya? Ano yung dinidiman niya sa kanyang sarili? Sabi niya, that I may dwell
in the house of the Lord. Hindi lang niya sinabi na, that I may attend services. Hindi lang ganun eh. Alam mo sabi niya, I may dwell in the house. Manahan, di ba? Kasi iba yung iba yung dadalaw kayo sa church. Ilang oras lang naman kayo doon. Pero si David, iba yung ginamit niya. Ano sabi niya? I will dwell in the house of the Lord. Oh, mananangan siya doon. Anong nasa isip niya? Ano nasa isip niya? Hanggang kailan siya mag-dwell in the house of the Lord? All the days of my life. Bakit? Anong nasa isip niya? Behold the beauty of the Lord. Di ba? To behold the beauty of the Lord. Because more truth, more teachings, more messages, do not mahihimay yung beauty ng Diyos. Yung kagandahan ng Panginoon sa buhay natin. Kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos sa buhay natin. Tingnan nyo. Dadalo lang kayo, linggo ng umaga. Wala kayo. Ha? Wala. Now, balikan natin dito. What's the purpose why we must always dwell in the house of the Lord? Tingnan nyo, ano sabi niya? Those, yung mga natataniman, sabi niya, those that be planted. Saan tinataniman? In the house of the Lord. Anong nangyayari sa atin at mangyayari sa atin sa house of the Lord? Planted. Natataniman tayo. You know, the word planted there is to transplant. Di ba pag sabi mong i-transplant mo, mula dito sa lugar na ito, ilipat mo ito. Di ba ganun ang ibig sabihin ng transplant? Tinatransplant mo. Kayo mga tanim naman. Magtanim ng mga gulay-gulay. Di ba? Yung mga hindi naman mahilig magtanim ng mga gulay-gulay, pero mahilig kayo magtanim ng sama ng loob. Yun ang malupit doon. Kaya makita mo, puro sama ng loob. Di ba? Alam nyo, magtanim ka ng gulay, mas maganda pa, may tip. May ano ka pa, may inaasahan ka pa. Kung puro tanim, sama ng loob. Si sister ganito, si brother ganito. Ganito, ganyan. Matindi rin yan, mamumunga din yan. Anong magiging bunga ng sama ng loob? English yan, hatred. Di ba? Matindi yun. Di ba? Pero, tinan nyo pag pupunta tayo ng simbahan, makinig, huwag mo matulog. Tulog. Ano ang tinatransplant sa atin? Word of God. Di ba? Word of God. Tinatransplant sa atin yan. Lalagay sa puso natin. Para ano? Para maging good ground yung puso natin. Hindi ground ng diablo. Nakikinig tayo? Pagka ang puso natin, natatransplant ng planted yan ng salita ng Diyos, hindi yan magiging ground ni Satanas. Pag yung puso natin naging ground ni Satanas yan, anong aasahan mo? Puro sama ng loob ang puso natin. Nakikinig tayo mga kapatid. So that, anong nyo ngayon? Ano nangyayari ngayon? Tignan nyo to. Hindi nyo alam, okay, wala kayo dito, wala kayo sa church pag pananambahan. Wala kayo. Hindi nyo ba alam na tinataniman din ka ni Satanas saan man kayo naroon sa araw ng pananambahan? Tignan nyo, kayo mga nandito sa village na hindi umaten ng hapon, hindi umaaten ng Wednesday, hindi umaaten ng discipleship service. Nandito lang kayo. Alam nyo ba kung ano nangyayari, ginagawa sa inyo ni Satanas din? Tinataniman din ang puso nyo eh. Nakuha nyo ba yan? Samantalang pag nandun kayo, Sabado, discipleship service, Linggo ng umaga, nandun kayo, Linggo ng hapon, Wednesday, ano ang itinatanim sa inyo? Word of God. Ano ngayon ang pipiliin ninyo? Ang mundo, ang diablo, magtanim sa puso nyo? Yung kayo na sa bahay sambana,
tinatransplant kayo ng salita ng Diyos. So what will happen? Ano sabi ng Bible dito? Kanya, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yung word na courts dyan? Korte ba? Korte, courts. Oh. Alam niyo kung ibig sabihin yan? The word courts, it means hamlet na tinatawag. Ano ibig sabihin ng hamlet? Parang small village yan. Pakinggan niyo to. Parang small village yan. Parang isang nayon yan that is walled, fenced by strong walls. Nakikinig kayo? Parang isang nayon yan na maliit. Parang isang village yan na napapaligiran yan ng matibay na wall. Ano sa Tagalog yung wall? Pader, yan. Okay. Isang maliit nayon yan. Maliit lamang na nayon yan, small village, pero napapaligiran yan ng isang matibay na pader. Oh. Nakuha nyo? Napapaligiran niya ng matibay na pader. Na makinig kayo. Ano dapat ang matibay na pader natin? Word of God. Oh, dapat yan yung natin, hamlet natin. Nakikinig tayo. Oh, dapat yan yung kahit maliit lang, small village lang yan, pero ang wall natin is the Word of God, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, hindi tayo kayang atakihin sa Satanas. Natin yung talata natin. Yet, trust natin 92 Psalms, verse number 7. Ano nakalagay dyan? Sabi dito, when the wicked is spring as the grass. Tignan nyo Alam nyo ba yung mga wicked? Ano yan? Umuusbong din yan, lumalago rin yan. Tumutubo din yan. Sino yun? Is the wicked. Anong nangyayari sa mga wicked? Spring as the grass. And when all the workers of iniquity do flourish. Tignan nyo And when all the workers of iniquity do flourish. Akalain mo yan? Yung gumagawa ng mga kasamaan, nagpo-flourish din sila. Anong ibig sabihin ng flourish? Nag-grow din sila. Nag-spring up din. Nag-spring up sila. Nag-spread din sila. Yung mga nakalagay dito, yung mga workers of iniquity, nagpo-flourish din. Anong ibig sabihin niya? Yan. Nag-spring up. Tumutubo din yan. Nag-spread. Kumakalat din yan. And grow. Lumalago din yan. Pero, anong asahan natin sa kanila? Sabi ng Biblia, it is that they shall destroy forever. Israin din ng Diyos yan, balang tao. Pero mga kapatid, isipin nyo na maigi, mga wicked, mga workers of iniquity, ay siyang nagpo-flourish din. Kung buhay nyo yan, tinan nyo ito hindi nyo alam, hindi kayo umaaten sa pananamban natin. Aaten kayo isang beses na. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, Wednesday, wala na. So, anong nangyayari? Hindi nyo alam na tinataniman kayo ng demonyo. Tinataniman din kayo ng kabuhan. Kaya na makita salit na magkaroon ng commitment kahit sa pagdalo sa pananambahan, mga kapatid. Pero hindi nyo nagagawa. Alam nyo kung bakit? Kasi tinataniman din kayo ni Satanas, tinataniman din kamunduhan, nagpo-flourish din kayo. Ano mangyayari? Isang araw, gigibain din kayo ng Diyos.
Oh. Di ba? Samantalang mga kapatid, pag nag-flourish tayo in the house of the Lord, ano mangyayari? Ano mangyayari? Anong sabi ng Bible? In the courts of our... Now, ano ibig sabihin yung salitang courts yan? Is a hamlet, a small village that walled with strong walls. Di ba na kahit maliit lang nung pero pag yan ay napapalibutan ng matibay na fire, walang makakaatake dyan. Oh. Ano yung pinaka-walls natin? Dapat salita ng Diyos. Oh. Salita ng Diyos. Kaya nga malinaw dyan, ang sabi ng Bible dyan, those that be planted in the house of the Lord, anong tinatanim sa atin? Word of God. Anong mangyayari? Shall flourish in the courts of our Lord, hindi courts of the world, but courts of the Lord. Kasi tinan nyo, babad kayo sa labas, hindi kayo babad sa house of God para makinig na salita ng Diyos. Alam nyo ba na papadiran kayo ni Satanas? Papadiran din kayo ng kamunduan. Pero sa house of God, anong magpapadir sa atin? Word of God. Word of God. Hindi world. Oh. Ngayon, mamili kayo. Sige, tapusin muna natin dito. Oh, sarado ko na Bible. Tutulog naman yung iba. Oh, tingnan nyo. At sino ngayon ang papayagan nyo na magpader sa inyo at sa inyong pamilya? Mundo or Panginoon? Salita ng Diyos. Oh. Sige, payagan nyo na paderang kayo ng mundo. Ano sabi ng Panginoon? Isang araw, gigipain kayo ng Diyos. Pero pagpapahintulutan natin na salita ng Diyos ang magpader sa atin, hindi tayo gigibain ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Biblia, para tayong palm tree, para tayong cedar of Lebanon. Oh. Magkakaunawan tayo mga kapatid. Sa rin yan, sa inyo yan. Kung payagan nyo, paintulutan nyo na magpader sa inyong buhay, magpader sa inyong pamilya. The world or the Lord. But if you're allowing the world na siyang mag-fed sa inyo, magpader sa inyo, ano sabi ng Panginoon? Verse na binasa natin, shall be destroyed forever. Gigibain din kayo ng Diyos. Yun ang masakit doon. So I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Amen. Napakaganda yan sinasabi ko sa inyo. Okay, so anong masasabi mo, Sister Emilia? Good morning sa ating lahat. Sa akin naman ay, siyempre, itong mundo ay pasama ng pasama. So, gusto ko yung sa Panginoon ako para kahit anong problema, kahit anong andyan yung saya pa rin na nagbibigay pa rin ng sa puso't isipan na peace of mind. Yun. Yeah. At yun lang po, Pastor. Amen. Totoo yun. Kaya simple lang mga kapatid. Sino ngayon ang papayagan nyo sa inyong sarili, sa inyong pamilya, na magpapader? Mundo, demonyo, noon. Nasa inyo yan. Pero isang araw, alam nyo yung mga nyo na yan, katigasan ng ulo, magigiba din lahat yan. Mawawala din lahat yan. Nasabi ko sa inyo, you don't believe the Bible, nasa sa inyo rin yan. Kaya sabi ko sa inyo, itong taong ito is a year of commitment. Gumawa kayo na malinaw na commitment nyo sa Diyos. Okay, sige.
Ano pangalan yung kasama mo, Brad Kelvin? Nakalimutan ko, sorry. Antonio po, Antonio. Tonyo. Oh, Tonyo, may natutunan ka ba, Brad? Oo, Pastor. Punta ka sa church, ha? Sige mo, pag ano. Oo, wag lang yung anak mo. Pinakamalaga kayo. Pamilya. Wag puro trabaho, mawawala. Mawawala din yan lahat. Oo. Unahin mo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin ang Diyos. Ayan, so sa linggo. O kaya mamaya, maganda makatalo ka. Thank you. Thank you. Okay, so sa Brad David, magandang umaga sa iyo. Sige lang, pagaling ka. Ayan, okay. Sige, at may umagaw na ng stasyon natin. Sige, sa mga nandyan sa Facebook, hindi ko na kayo maisa-isa kasi wala akong wala akong tag dyan. Wala ako kasi naka-Google Meet ako. Sige, kayo na lang bumati sa kanila. Radical. Okay, so sa lahat po sa mga nakinig sa Facebook Live, dito sila Brad Nilo. Sabi niya, good morning. Sila G. Abad, Arong, yan si Sister Minchin. At Teresa Rivera, good morning everyone. Si Brad Digno, Bacani Velasquez. Okay, so si Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning po. Okay, Abad. Okay, so yun lang mga kwan. Dito rin yung isang ambangin ko, si Buyukan. Okay, so... Sige, ako na mag-pray. Ay, sige. Sige, tayo manalangin mga kapatid. Mag-pray tayo. Nagilang Diyos, salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po sa atin. Na kami nakapagsama-sama. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo ay aming kasama, Panginoon, ngayong pong umaga. At salamat po sa inyong salita. Tulungan niyo po bawat isa na magkaroon ng commitment, Panginoon, na hindi po magsasayang sa bawat pananambahan. Hindi po nila uunahin yung kanilang sarili. Kundi lagi naming uunahin ay pupunta kami dyan sa sambahan, sa bawat pananambahan. At ito yung commitment namin na hindi kami mawawala sa bawat pananambahan sapagkat dyan nyo kami tataniman, Panginoon. Diyan yung ibabakuran ng inyong salita. Ng matibay na bakod, Panginoon. Para hindi mundo ang magbakod sa amin. Mag-fence sa amin. Kaya tulungan niyo po bawat anak ninyo na nakapakinig nito. At patuloy po na ito yung maging puhunan namin. Na patuloy, Panginoon, na pahalagahan ang inyong salita sa buhay po namin. Mataniman kami ng inyong mga salita, Panginoon. Or else, the world will plant the worldliness in our hearts, O God. Isang araw magigiba ito lahat ng Panginoon. Mawawasak kami, Panginoon, pati kami. So, salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa. Mamaya po ay meron pong mamaya. Kausapin niyo po mga anak ninyo. Na mga narinig namin ay ito'y patuloy na magpupus sa amin to come into thy house, O God. At pagbalan niyo rin po visitation at gamitin niyo po ang bawat isa. Patuloy niyo rin pong pagalingin, Panginoon. At talagang madaling panahon si Brad David at makalabas na po sa hospital. Maraming pong salamat. Ingatan niyo kami sa maghapon sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. I love you all and God bless you all. Ingat sa maghapon. Huwag mong kakalimutan. Mamaya, sama-sama tayo mamaya. Sir Emilia, pahinga ka na rin. Amen. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Okay, sige. Salamat po. Salamat sa lahat.
is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,